Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa statement ng spokesman ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Tinanong siya ng mga reporters, media, tungkol sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na bigas. Kasi talagang hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo. Sa March, 3.7% ang inflation. Mas mataas noong Pebrero na 3.4%. Pataas ng pataas, ano? So, ang number one cause ng pagtaas ng inflation is bigas. Halos 50% contributory factor sa inflation ng March is bigas. Napakamahal ang bigas. So, tinanong siya, kumusta ang campaign promise ng Pangulo na gawing 20 pesos per kilo ang bigas? So, ito ang sagot ng DA, spokesman. The 20 pesos per kilo price is still the aspiration and goal of the department, even if at present it is difficult to achieve. Believe ako dito sa spokesman. Kasi wala namang masama doon sa mag-ambisyon ka, no? Yung aspiration, walang masama. Ang nagustuhan ko dito is yung kanyang pag-amin, at present it is difficult to achieve. Kabaliktaran ito, yung nung nandyan pa sina Yusek Panganiban, Yusek Sebastian, sinasabi nila na yes, it is possible. Si PBBM, I think last year, tinanong siya, kaya pa ba? 20 pesos per kilo ng bigas. Anong sabi? Yes, we are going there. We are about to achieve. Ganun ang sagot ng Pangulo. Sino pa? Ang PhilRice Institute nagsabi na by year 2028, it is very possible na magkaroon tayo ng rice self-sufficiency. Ibig sabihin, at the end of the term ng President, sinasabi ng Philippine Rice Institute, bababa ang presyo ng bigas. Although hindi sinabi ng PhilRice kung maabot yung 20 pesos. Kailang, very possible by year 2028, sufficiente na ang production na bigas ng bansa. Paano daw gagawin? Ano daw? Gagamit ng combination, hybrid varieties. Kailang napakamahal. Tapos inbreed varieties. Tapos sasabayan ng yung National Irrigation Administration, massive na irrigation projects. Yun ang diskarte. Kaya posible daw na bababa ang presyo ng bigas, lalo na yung 20 pesos per kilo. Yun. But tama, I agree dito sa spokesman ng Department of Agriculture. It is very hard to achieve. Kaya lang, ang presidente, kung siya ang tanungin mo, we are going there, sabi niya. Kung si PRRD naman ang tanungin mo, last year, sabi niya, yung 20 pesos per kilo na bigas, suntok yan sa buwan. Suntok sa buwan. Imposible. Okay? So, pangarap. No problem. Mangarap tayo. Kailang, given the factors, nandyan ang ang nagpapamahal ng presyo ng bigas because imported rice. Grabe. Hanggang 2028, nakakontrata na tayo sa Vietnam. May rice import contract tayo sa Vietnam hanggang 2028. Import ng bigas. Yan ang isang nagpapamahal. Kasi ang nagkokontrol na ng import, mga traders. Tapos,
ang production natin ng palay dito, namimili traders. Wala eh. Walang magawa yung NFA. Dapat sana ang NFA yan ang bibili. Kaya lang yung presyo ng NFA, tinataasan ng mga traders. Kung ako ang farmer, 23 pesos lang ang pinakamataas na kilo ng palay sa NFA. Sa mga private traders, umaabot na ng 28, 30. Di doon ako sa private trader. Yung private trader, yun na, bibili niya lahat tapos i-control. Yun na po yung hoarding. Kinokontrol yung ano. Kaya kahit panahon ng ting-ani, hindi pa rin bababa ang presyo ng bigas. So, inaamin ng Department of Agriculture, hindi bababa ang presyo ng bigas. Kasi may El Nino tayo ngayon. So, decrease ang production ng any agricultural crops basta El Nino. Mababa ang production dahil kulang sa tubig. And after itong El Nino, anong susunod? La Nina. Sobra naman ang ulan. Di ganun pa rin. Apektado pa rin ang rice production o agricultural production kung sobra naman ang ulan. Kaya, I don't know, nang nangyayari sa administrasyong ito, parang ano ba yan? Malas? Karma? Hindi talaga ang number one concern ngayon ng Pilipino sa survey ng Pulse Asia ba yun o Okta? 70% ng Pilipinos, ang urgent national concern nila is inflation. Paano mapababa ang presyo ng bilihin, specifically bigas. So maalala ko tuloy, ang Pangulo, malapit na naman siya mag-SONA. Kaya daw, sabi niya, nung SONA niya last year, kaya na, napatunayan natin, kaya nating pababain ng presyo ng bigas, karne, gulay, isda, at iba pa. Papaano daw? Kadiwa. Ay, nako. Kadiwa, nananaginip ng gising ang administrasyong ito. Kasi ang kadiwa, artificial ang presyo sa kadiwa. Kasi ang kadiwa, subsidized by the government. So, hindi yan ang tamang presyo. Bumababa ang presyo sa kadiwa kung bumababa man, although maraming nagsabi, halos parehas lang daw. Kaya lang, subsidized na yun. So, hindi yun ang tunay na presyo ng bilhin sa kadiwa. Plus, ang mga kadiwa natin ngayon is, parang guerrilla. Meron, ngayon, after that, wala na. Walang permanent kadiwa. Hindi katulad nung panahon ni President Marcos Sr. na permanente ang mga kadiwa stores at nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, ang kadiwa is papogi. If I'm not mistaken, this year ba, halos 500 billion pesos ang budget ng kadiwa. Kaya lang, ang tagal ko nang naghahanap ng kadiwa store, ni isang kadiwa store, hindi ko pa nakita, hindi ko pa naranasan bumili sa kadiwa. Kasi gusto kong maranasan yung pinagmamalaki ng Pangulo na mababa daw ang presyo ng kadiwa. Wala man. Nasaan ang mga kadiwa? I don't know. So, yan po ang campaign promise na 20 pesos per kilo ng bigas, mas mabuti pa. Tularan nila si Assistant Secretary Arnel de Mesa na aminin na napakahirap abutin yung ganong campaign promise. Kagaya si PRRD, yung campaign promise niya na drugs, sabi niya, in 6 months, I can solve the drug problem sa ating bansa. Yun ang campaign promise niya. Kaya lang, after 6 months, wala. Inamin niya. Sabi niya, nagkamali ako. Hindi ko alam na
grabe na pala ang kalala ng problema ng droga sa ating bansa. Grabe mga pulis, law enforcers, sangkot mismo sa protector na droga. Kaya nagkamali ka, hindi ko kaya na isolve ang drug problem in 6 months. Iyon ang tunay. Inaamin na hindi kaya. Eh bakit ang Pangulo? Sabi niya, papunta na tayo doon. Kailan pa magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Kaya wag na yung masyado mayabang na pwede pa rin, aminin na lang. Suntok sa buwan. Hindi talaga magkakaroon ng 20 pesos per kilo na bigas. Aminin.